Alright guys, from our previous topic na customization at saka user interface, ituloy natin yung ating discussion dito sa draw or create object commands. Okay? So ang una natin gagawin, since naka-open na yung aking application, kung sa inyo ay hindi pa naka-open, so kindly open na. And then, pwede nyo i-post to. But, ang gagawin ko dito is Control N. And then, I will select Use a Template. And then, click Browse. And then, iba-browse ko dun sa desktop kung saan nakasave yung aking gagamitin na template. Sa inyo, ang file name ay Chapter Exercise Templates if I'm not mistaken, di ba? So, sa akin, nandito sa aking folder, and then I will select chapter 1.1 and then click open. So ayan yung ating pag-aaralan dito sa draw object or create object commands. Now before we proceed to discussion, ang gawin yung habit is to save your work. Control S to save, or i-click nyo tong save icon dito sa quick access toolbar, or simply Control S dun sa keyboard. Yan. So, isa-save ko lang siya sa desktop. Lalagyan ko siya ng parang very distinct file name, like, or very specific file name. Let's say, chapter 1 underscore first name ninyo followed by surname, and then click save. So from now on, nakikita nyo na yung sa title bar, chapter 1, first name, surname ninyo, and then dito din sa may file tabs pala, ito file tabs or drawing tabs, and then dito sa title bar ganun din. So, andyan yung chapter 1, first name, surname.dwg. Okay. Now, proceed na tayo dito sa draw or create object commands natin. Now, ang unang command natin to draw or create object is the so-called line command or line tool. Okay, asan po ba yon? So, punta kayo dun sa home tab ng ribbon, draw panel, and then click the line tool. So, it creates straight line segments tulad ng nababasa nyo sa tooltip. Or you can simply type L and then yun yung keyboard shortcut for line command and then press enter. Ayan. So, ang nakikita nyo ngayon due to presence or yung naka-turn on yung ating dynamic input is specify first point daw. At yan din yung mababasa nyo dito sa bandang ibaba sa command line, specify first point. Okay? Now, for the sake of this discussion, i-off ko muna, or pwede nyo ring i-off yung dynamic input niyo by pressing F12. Yan, F12 dun sa inyong keyboard. O kaya, i-click nyo dito sa may status bar. Ayan. To turn on or turn off the dynamic input. Okay. Now, ano ba yung ginagawa nung line tool? So, randomly, pwede ka mag-click ng any point dyan. Ayan. So, let's say ganyan. Ayan. Diba? Pwede ka mag-click. Now, as you click, meron kang opportunity or option na mag-place ng point kahit saan. Tama ba? So, yan yung tinatawag na rubber band effect ng line tool. Ayan. Pwede mong i-specify kung gaano kahaba, gaano kaigsi. And then, hindi lang yan. Meron tayong tinatawag na sub-options. Kung titingnan nyo dun sa command line, meron tayong highlighted first letter ng ating sub-option. Halimbawa, letter C, naka-highlight in blue. At ito yung rason kanina, or dun sa previous video natin, kaya hindi ko pinapili yung color blue para sa active prompt text.
So, wag nyo isa-select yung blue kasi hindi nyo malalaman na ay may naka-highlight in blue pala na first letter nung sub-option. So, letter C para sa close and then letter U para sa undo. Ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin nun is I can type the first letter or first highlighted letter, let's say U, tatype ko yung U and then press enter. And pansinin nyo kung ano yung nangyayari dun sa may line segments ko. So again, I'll type U and then press enter. Ayun, ano yung nangyayari? U, enter. U, enter. So nag-back up siya ng one step at a time, di ba? Kada pindot mo ng U, enter, babalik siya ng isang step. So hanggang makarating ka dun sa starting point mo. Ayan. Pwede din namang, ano ba yung shortcut ng undo sa ibang application, di ba? Control Z. Pwede ding gamitin yun dito, Control Z. Ayan. Nag-press ako ng Control Z. Now, balik na ako dito sa starting point ko. Now, I still have the rubber band effect. And then, pwede ako mag-click. Ayan. Eh sir, ano naman ang ginagawa po nung close sub-option? So, by the name itself, if I type C for close and then press enter, i-close niya yung geometry mo mula dun sa last point papunta dun sa first point mo. And then, at the same time, terminated yung command. Diba? So, paano mo malalaman terminated? Nandito ka sa standard cursor mo or crosshairs. Ayan. Walang active command, ibig sabihin. Diba? So, yan yung line command natin. Now, for the exercise using line command, gagawa tayo ng perfectly vertical and horizontal lines. So, paano yon? I will select this line segments. Pwede nyo iselect by picking. Ayan. Tama ba? And then, although wala pa naman tayo sa modify or edit object commands, isa to sa mga commands na yon. So, ito yung tinatawag na erase. So, you can click the erase tool dun sa home tab, modify panel, and then, ayun, yung may pencil with eraser icon. Pwede nyo i-click yan. Or just simply hit delete dun sa inyong keyboard. So, tulad nung gagawin ko. So, I'll press delete. And then, wala na. Deleted na or erase na yung line segments na hindi natin kailangan. Okay. Now, before we proceed to drawing of vertical and horizontal lines na may sukat na 75 by 75, square yan, kailangan muna nating mag-activate or mag-display ng icons dun sa status bar. So, bibilangin ko lang kung ilan. Now, we have the ortho mode or F8. Isa yan. Tapos, kailangan nating mag-snap dito sa X mark. So, this X mark is a point object. So, kailangan natin ng node object snap. So, pangalawa yon. And then, kung ayaw nyo ng parang graphing paper na screen, ito, tulad na nakikita nyo, ayan. Medyo hindi lang siya visible pagka dark eh. Pagka ano yan, pagka white background, much more visible siya. So, tatlo yung i-open ko na icons or ito i-display kong icons. So, isa-isahin natin. Punta kayo dito sa customization. Una is the grid. Ayan. Pangalawa, yung ortho mode or F8. And then, pangatlo, yung 2D object snap. So, bali, 4 na yung naka-check natin dito sa customization. So, take note of that. Pag na-check nyo na yung 4 na yon, just click outside to collapse and then pansinin nyo yung mga icons ngayon. Ayan. Merong isang naka-highlight. Yun ay para sa grid or grid mode. Now, if I click the highlighted icon,
pansinin nyo yung nangyayari sa drawing area. So, magdi-display yung ating grids, mag-hide naman if you click again, di ba? To turn it off. So, yun yung gagawin nyo. O kaya, if you hover, may makikita kayong grid mode, nasa loob ng parenthesis, F7, that is the shortcut key. So, if I press F7, ayan, F7, then F7, pwede mong itoggle on and off yung grid mode mo. So, tandaan nyo yung shortcuts na yun or yung mga shortcuts na matatakal natin. Next, ako, personally, hindi ko gusto yung may grid mode or nasa grid mode. Kaya, i-off ko yung aking grid mode. So, I'll press F7 or just click the icon dito sa status bar. Okay. Next, yung katabi nung dynamic input is the orthogonal mode or F8. So, ang ginagawa ng F8, so, off muna natin at mamaya papakita ko kung ano yung effect ng naka-on at saka naka-off na orthogonal mode. Okay, ang ginagawa ng F8 ay nire-restrict niya yung movement ng cursor mo or ng crosshairs mo into vertical and horizontal movement lang. Left or right, up or down. So, ganun lang. Parang sa madaling sabi, restricted ka lang sa 90-degree angle increment. So, 90, 180, 270, 0, or 360. So, doon ka lang pwedeng pumunta. Okay, so yun yung F8. Ngayon, yung ating pangatlo, the object snap or F3. So, iseset natin yung node natin dito para nang sa ganon, exactly dun sa gitna ng X mark na yan, dun tayo mag-uumpisa. Okay. Now, gawin natin yung 75 by 75 na square na naka-off lahat to. Tingnan natin kung magagawa natin. Okay, so sisimulan ko na. I'll type L, enter. So, nag-display dito sa command line ko kasi wala akong dynamic input eh. So, L, enter. Now, pupunta ako dito sa X mark. So, mag-a-eyeball lang ako dito or sa Tagalog, tatansyahin ko lang sa gitna. So, click and then aangat ako ng 75. Ito. Again, hindi ko sigurado kung vertical ba to or 90 degrees ba to. Kasi, yung aking rubber band effect ay nakikita ko pa. Diba? Ayan. So, I'll click over here. Ayan. Mahirap magtansya, no? So, horizontally, click. And then, pababa, click. And then, click. Okay, pwede mong gamitin C for close. Now, pag hindi mo ginamit yung C for close, just press escape to terminate the command. Now, if I use my zoom, tawag dito, zoom in or zoom out or zoom options, at ganito lang yon, you roll your mouse wheel forward to zoom in. Ayan, roll nyo, zoom in, ayan. So, mapapansin nyo, hindi tayo exactly dun sa intersection ng X mark, di ba? Dapat dun sa gitna yan eh. So, nag-start ako somewhere near dun sa gitna. So, hindi ako exactly na nasa gitna. And then, at the same time, nung end ako ng last line segment ko para dun sa square, hindi ako gumamit ng C enter or C for close, kaya ito yung nangyari dun sa aking object. So, hindi siya nagsarado. Ayan, tulad na nakikita nyo. So, gaano kahirap yan without the aid of these icons na nakikita nyo sa status bar. Di ba? Kahirap. Ngayon, gawin natin, I will zoom out by rolling my mouse wheel backward.
Ayan, sumobra yata. O, roll ko forward. Ayan. Roll backward, zoom out. So, ayan. Yan yung gamit ng mouse wheel ninyo. Now, i-roll forward ko to zoom in, and then, yung tinatawag naman nating pan is ipe-press and hold natin yung mouse wheel, and then ida-drag natin yung ating mouse. So, yan yung pan. And then, magandang combination yung zoom at saka pan kasi, halimbawa, nag-zoom out ka, hindi nakasentro yung, ayan, nag-zoom out ka, hindi nakasentro yung drawing mo. So, zoom out or zoom in and then pan to center your objects. So, yun yung combination ng, tawag dito, yung mga view object options natin. Zoom and pan. Okay, so paano natin aayusin itong 75 by 75 natin? So, I'll just select each line segment and then hit delete sa keyboard. O kaya pwede nyo gamitin yung erase doon sa ating ribbon. So, erase, ayan. So, wala na. Now, i-on natin yung orthogonal mode. Tapos, may nakikita kayong arrow down dun sa object snap or snap. I-click nyo yun. And then, i-uncheck muna natin lahat ng naka-check. Kasi hindi natin kailangan muna sa ngayon eh. Ang kailangan natin sa ngayon, itong node. Object snap. So, click nyo yung node. Kung sinusundan nyo ako, just click the node and then click outside to collapse. And then, tsaka nyo i-highlight ngayon yung object snap. So, dalawa na yung naka-highlight natin ha. Now, let us try to create the 75 by 75 square using line command. Ganun ulit. L, enter. Yan. Now, as you hover doon sa X mark, ayun, may makikita kayong symbol, kulay green, di ba? Tapos, merong tooltip ng nakalagay node. Ibig sabihin, pwede ka na mag-click dyan sa node na yan or sa X mark. Okay, click ninyo or i-click ko, ayun. So, I'll just snap dun sa intersection ng node na yon or ng X mark. Now, ano yung napansin nyo dun sa aking movement? Pwede pa ba akong mag-move in diagonal direction or let's say may rubber band effect pa naman, di ba? Pero I am only now restricted in horizontal and vertical direction. Tama ba? So, ayan. Pa kaliwa, pababa, upward, and then pa kanan. So, tatanungin ko kayo, magagawa na ba natin yung 75 by 75 square? So, the answer is yes. So, paano po? Now, meron kang direction, vertically upward. Pwede mo ngayon i-type yung numerical value or distance or sukat ng object. So, 75, move upward and then type 75, enter. And then, ayun na siya. Your first line segment, vertical line segment. Then, ituloy nyo lang. Move to the right, type 75, enter. Downward, 75, enter. And then, pwede namang to your left and then type 75, enter. Pero, bakit ka pa gagamit nun kung meron namang C for close, C, enter, nakadalawang type ka lang. At the same time, terminated na yung command. So, ganun yung ibig kong sabihin para makatipid kayo ng mga keystrokes or mga pipindutin, di ba? So, okay na tayo dyan sa orthogonal mode. Now, dito tayo sa second object natin. So, ipapan ko lang ha. Ayan, papan ko lang and then ano yung tawag dito? Zoom ko lang ng konti. Ayan. Press escape para sure na walang active command. Now, kung ang napapansin nyo, halimbawa, nag-zoom out kayo, tapos
at some point na-refresh yung drawing nyo, diba? At nakita nyo malalaki yung mga X mark, ayan, malalaki. Ang gagawin nyo lang is, para i-revert yan sa 5% ng size niya relative dun sa screen, ang gagawin nyo lang is, itatype nyo yung regen command. So, i-on ko na nga yung aking dynamic input, F12. So, I'll just press F12 para makita nyo yung tinatype ko. So, I'll just type RE para sa regen and then press enter. Tingnan nyo yung mangyayari dun sa mga X marks or sa mga nodes. Ayun. So, na-revert na siya or bumalik na siya sa 5% ng kanyang size relative sa screen. So, pwede na tayo magtuloy ng ating drafting. So, I'll just zoom para sa right size ng aking kopyahan. I'll press escape multiple times para wala tayong active command. And then, tatanungin ko kayo, how can you draft this object or geometry at right angle using your current state ng drawing nyo ngayon? Naka-on yung F8 or auto mode, di ba? So, subukan natin. L, enter. Then, wala na tayong problema dito sa node, di ba? Nag-i-snap na siya kaagad, ayun, no? So, click nyo lang. Now, if I want to draw a 45-degree line, tama ba? Hindi ko magagawa because I am now restricted to 90-degree angle increment. Diba? Parang ganun eh. So, pwede ko lang gawin 90, 180, ayan, 270, o kaya 0 or 360. So, impossible kung magawa itong geometry na nasa kaliwa, yung kopyahan. Now, ang pang-lima na icon na i-display natin sa status bar is yung tinatawag na polar tracking or F10. Ayan, nababasa nyo guys sa screen. So, I'll just cancel out my command para ipakita sa inyo kung asaan yung polar tracking dito sa customization. So, from the top, ayun, nasa ibaba lang siya ng ortho mode. So, pwede nyo nang i-click yung polar tracking and then click outside to collapse and then take note of the icon, kung ano yung appearance niya. So, para siyang top view ng I don't know, parang pizza pie. Pizza pie, di ba? May slice or parang orasan, whatever. So, yan yung icon ng polar tracking or F10. Now, ang una nating ito-draft na line segment is may sukat na 45 units yung haba at saka 45 degree angle. So, I'll click the arrow down. And then, since 45 degree yung kailangan natin, isa-set ko yung aking increment ng 45 degrees. So, i-click ko to. Para nang sa ganon, 45, 90, 135, 180, etc. yung magiging angle ko. So, I'll click 45 degree increment. Naka-on yung aking F10. And ano yung napansin nyo dun sa F8? Bigla siyang nag-gray out, di ba? Or nag-turn off. Now, subukan yung pindutin yung F8. Yung F10 naman ang mag-gray out or mag-turn off. Ano yung ibig sabihin nun, sir? Okay, ulitin ko. Hindi nyo pwedeng gamitin simultaneously yung F10 at F8. Diba? So, if I press F10 or click the icon dito sa status bar, mag-o-off talaga yung F8. And ganun din yung mangyayari kapag in-off nyo yung F8, mag-o-off naman yung F10. So, pakitandaan po yon. So, ang gagamitin natin ngayon is F10 lang. So, if I click F10, automatic ma-turn off na yung F8 natin. Because, kung isipin nga naman natin, ang ginagawa ng F8 ay 90 degree increment.
magda-draft ka ng 45 degrees, 30 degrees, 60 degrees. So, wala dun sa F8 or ortho mode yung mga angle na nabanggit na yon. So, ang meron lang sa F8, 90, 180, 270, 0, or 360. So, makes sense kung bakit siya ini-off ni AutoCAD kapag gagamit ka ng polar tracking or F10. Okay? So, pwede na nating ituloy. L for line command ulit. Enter. Specify first point. Click natin dito sa node. Now, my question is, ayan. Pwede muna nating i-off yung F12. F12, ayan. And then, para nang sa ganon, makita nyo yung effect ng polar tracking or F10. So, dito, umpisahan ko dito sa horizontal. Ayan. So, kung mapapansin nyo, as you move, or as I move my cursor, ayan, meron tayong nakikita ngayon na kulay green na dashed line, tapos ang reading dun sa tooltip ay 45 degrees. Diba? Ang tawag dun sa green dashed line na yan ay polar tracking vector. So, yan guys, yung ating palatandaan na nasa 45 degree angle na tayo. Okay, maliwanag po doon. So, yan yung palatandaan na nasa 45 degree angle na tayo. Now, pag hindi mo nakita yan, at halimbawa, na-move mo yung mouse mo ng bahagya, so, wala kang ngayon sa 45 degree angle. Kasi hindi mo nakikita yung polar tracking vector. Now, if you move closely, pababa, yan. So, palatandaan yan na nasa 45 degree angle ka na. Now, kung i-move mo pa yan at let's say counterclockwise direction, ayan, anti-clockwise or counterclockwise, until such time na ma-reach mo yung vertical, which is 90 degrees. So, ang ibig lang pong sabihin nun, 45 plus 45, 90. So, magdadagdag ka ngayon ng 45. Now, kapag nagdagdag ka ng 45 again, ayan naman siya, di ba? So, 45 plus 90 or 90 plus 45 is 135. Now, kung titingnan natin yung orientation na yan, compared dun sa kopyahan natin, yan yung desired angle natin, di ba? But, sir, ang nakalagay dun sa kopyahan natin ay 45 degrees sa measured clockwise, di ba? Or from, kung iisipin natin, from negative x-axis. Sir, ba't po ganon? Ang sagot doon is ganito. Si AutoCAD, nagme-measure siya ng angle at anti-clockwise or counterclockwise direction. So, kung mapapansin nyo dito, babalik lang ako ha. Mag-start siya dito sa 0. Ayun. Nakita nyo yung reading? 0. Then, as you move counterclockwise, ayun, 45. And then, clockwise, anti-clockwise ulit, 90. So, ayun. 45 ng 45 at anti-clockwise or counterclockwise direction. Yung 135 na yan, nakuha yan dun sa 180, ayan, 180 minus yung 45 na nandun sa kopyahan natin. So, that will result in 135 degree angle. So, maliwanag doon. Now, ang gagawin nyo ngayon, since nandyan na kayo sa 135 degree angle at nakikita nyo yung polar tracking vector, bitawan nyo muna pansamantala yung mouse ninyo, tapos i-type nyo yung distance. So, I'll type 45, enter. Ayan. Now, if you move your mouse, ayun na yung first line segment ninyo at 45 degree angle. Okay? So, I hope na nakuha ng mga sumusunod. Now, for our next line segment is the 30 units in length and 30 degree angle from positive x-axis or yung galaw niya anti-clockwise. Diba? So, makukuha ba natin dito ngayon yan? So, halimbawa, dito ako sa 0. Pagka pumalo ako ng 30 degrees, may nakikita ba akong polar tracking vector? Di ba? Wala. So, ano yung gagawin natin?
pupunta kayo dito sa status bar and then yung arrow down ng F10, i-click nyo para baguhin yung increment or angle increment. So, from 45, punta kayo dun sa 30 degree increment. 30, 60, 90, 120, 150, etc. So, click. And then, start from 0. Ayan. Tapos, follow ka. Counterclockwise. Ayun. Bitawan yung mouse. I-type yung distance, 30. And then, press enter. Ayun. Tapos na sa second line segment. Now, pagdating dun sa third line segment, kailangan pa ba nating baguhin dun sa status bar? Yung increment natin? So, if your answer is no, that's correct. Kasi, pag nag-move ako another clockwise or anti-clockwise, marireach ko na yung desired angle ko na 60 degrees. So, pwede na ulit ako mag-type ng 60, enter. Ayan. And then, now, if I move mula dito, tama, papunta dun sa ating fourth line segment, so ang sukat nun ay medyo challenging to kasi 105 degrees from the vertical. Di ba? So kung iisipin nyo, mula dun sa vertical na nakikita nyo sa screen, para makarating ka ng 105, iikot ka ng clockwise. Tama ba? So, mula vertical, iikot ka ng clockwise ng 105 degrees. Pero, wala namang nagdi-display dito ng 105 degrees. Ayan, no? Ayan. Bakit kaya ganun, sir? Kasi, ang kailangan nyo dyan na increment ay 15 degrees. Diba? Subukan nyo mag-skip counting ng 15. Makakarating kayo ng 105. Okay? So, kayo na lang gumawa nun. Skip counting ng 15. Pero ako, babaguhin ko na yung aking increment dito sa status bar. Yan, 15, 30, 45, 60, etc. So, click ko yung 15. And then, balik ako dito. So, from 0, bumaba ba siya or tumaas? So, kung titingnan natin, kopyahan natin, bumaba. So, bababa din ako ng 15. So, ano yung magre-register? 345. Binitawan ko na yung mouse ko ha. 345. Sir, bakit 345? 105 yung nandyan sa ating kopyahan. So, ganito. Kaya, importante yung ating trigonometry dito. So, di ba, sa 105, makakakuha tayo ng 90 degrees, di ba? Sa first quadrant. Tama. So, yung 90 degrees na yon, ima-minus mo dun sa 105. Ilan na lang yung matitira? That is 15 degrees clockwise mula dun sa horizontal. Di ba? 15 degrees clockwise. Kaya ang reading dyan sa AutoCAD, instead na umikot siya ng clockwise, di ba? Ang sabi ko kanina, iikot yung positive angle ni AutoCAD counterclockwise or anti-clockwise. So, yung 15 degrees na clockwise, equivalent din siya sa 345 degrees or sabihin natin 360 degrees minus 15 degrees equals 345 degrees. So, believe it or not, yan yung angle na hinahanap natin. Okay? So, kaya binitawan ko na yung mouse ko, nakita ko yung 345, tatype ko na yung 15, and then press enter. Ayun, tapos na para sa fourth line segment. Now, doon tayo sa fifth line segment. Ang sukat naman ay from the vertical na naman, 15 degrees. Di ba? So, doon sa 15 degrees, doon sa may red na dash line, ano ba yung pinakasukat nun? Kung magsusukat ka from horizontal. Di ba? Counterclockwise. Di ba ang sukat niyan ay 270? Tama ba? Ganito yan eh. 0, 90, 180. Oh, ito yung 270, di ba? Yan yung direction nung pinagsukatan ng 15 degrees. Di ba? 270. Ngayon, nag-deflect ngayon from vertical yung fifth line segment ng 15 degrees. O, de gawin din natin dito.
Deflect tayo ng 15 degrees. Ayun. So, ano ngayon yung sukat natin dun sa angle ni AutoCAD? So, ang sukat natin ay 270 plus 15, that is 285 degrees. Maliwanag. So, yan yung desired angle natin, kaya pwede na tayo mag-type ng 75, enter. And then, ang tanong ko dito, what is the distance and angle of the last line segment? Kailangan pa ba nating hanapin yon? If your answer is no, that is correct kasi meron naman tayong C for close and then press enter. Ganun lang kasimple. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo na hahanapin niyo pa yung distance and then hahanapin niyo pa yung angle. So, parang it's a matter of common sense, di ba? Okay, kaya hindi tayo nag-start dito sa line segment na to kasi wala siyang distance and angle. Okay, so clear tayo dun sa polar tracking or F10. Now, let us proceed to dynamic input. Although, nauna ko to kanina, kasi ang hirap mag-type ng command ng walang dynamic input in my experience. Kasi lagi akong titingin dito sa baba. Or kayo, titingin dito, di ba? Pero pagka naka-on naman yung dynamic input, titingin na lang kayo kung nasan yung cursor ninyo. So, ito yung susunod natin gagawin. Same object pa rin. Ito, same object. And then, gagamit lang tayo ng dynamic input. Ready na? So, since naka-open naman na yung, or naka-display naman na yung dynamic input natin, i-click na lang natin dito or just press F12 and then let us recreate the same geometry. Okay? Off pala natin yung F10 na yun. Off natin. And then, line command, L, enter. Starting point, node, click. O, yan. Ano yung napansin nyo? Meron na tayong parang text box at saka parang next kung ano yung susunod na gagawin. Specify next point dun sa dynamic input. So, yan yung isa sa mga nagustuhan ko dun sa dynamic input kasi hindi na ako titingin sa command line. Yung naka-highlight na nakikita nyo guys ay para yan sa distance. So, pwede nyo nang i-type yung corresponding distance para sa first line segment natin which is 45. So, type 45. Do not press enter. Otherwise, makikreate nyo yung line segment ng 45 units nga yung haba pero mali naman yung angle. Okay? So, wag nyo pipindutin yung enter. Rather, press tab para nang sa ganon, mapunta kayo dun sa angle, let's say, text box. Ayan. Or field. Angle field. Tsaka nyo ngayon i-type yung desired angle natin. Kung maalala nyo kanina, ang angle natin dyan ay 135. At tsaka nyo palang pindutin ngayon yung enter. O, yun. Diba? Proceed. So, ang susunod natin ay yung second line segment, 30, tab, 30, enter. Ayan, sunod-sunod na. 60, tab, 60, enter. O, dito ngayon. 15, 15, tab. O, ano ngayon yung angle natin? So, kung mapapansin nyo, yung rotation nung line segment natin, ayan, kung saan natin niro-rotate, doon nagme-measure si AutoCAD, ayan, di ba? Since nag-deflect tayo pababa, doon din siya magme-measure. Regardless kung ano yung nakalagay na value dyan, 345, 15, or whatsoever. Pero ang ilalagay natin dyan is, kung mapapansin nyo, very much close dun sa 15 degrees, not 345. Tama? So, tama lang na ilagay natin or i-type natin 15 para sa 15 degrees and then press enter. So, yun siya. And then,
7.5, tab, 7.5. Tama ba? 7.5? Yes, that's correct. Kasi, nag-measure siya mula sa horizontal. Ayun o, nakikita nyo ba? Nag-measure siya mula sa horizontal. Hindi siya nag-measure mula dito sa vertical. Okay? So, ang itatype natin dyan ay 7.5 din. Enter. And then, C, enter. Para sa close. Okay. Question. Anong mas mabilis? Using polar tracking or F10 or using dynamic input or F12? Okay, so you decide kung ano yung gagamitin nyo pag nagda-draft kayo ngayon ng inyong mga kanya-kanyang project. Okay? So I'll just pan to the left para sa next exercise natin. And then I'll zoom in. Bahagya, ayan. Dito muna tayo sa grid mode and snap mode. Okay? So, andyan na yung shortcut key. Familiar naman na tayo sa grid mode, di ba? So, if I press F7, di ba? F7, ayan, grid mode. F9, di ba? If I press F9, yun yung snap mode. Pero, wala pa tayong snap mode icon dito sa status bar. Kaya naman, i-click natin yung customization, and then, mula dun sa coordinates, pang-apat, snap mode. So, click. And then, click outside to collapse. And, kung makikita nyo, magkatabi sila ni grid mode at saka si snap mode. Okay? Now, i-activate natin yung grid mode by pressing F7. And then, by pressing F9 or clicking the icon dito sa status bar, may i-activate nyo yung snap mode. Okay? Ang tanong ngayon, sir, ano po ba yung ginagawa ng snap mode? Ang ginagawa ng snap mode is i-snap ka dun sa intersection ng grid lines. Okay. So, i-off ko muna to Off. And then, try natin gawin yung 10 by 10 na square. So, palilitin ko lang ng konti yung nodes natin or point object. I'll type RE. Enter. Ayan, para medyo lumiit ng konti. And then, I'll use line command. L, enter. Click ko dito sa node. Ayan o. Nakaka-move pa naman ako. Diba? So, F12, i-off ko muna. Ayan, F12. Ayan, nakaka-move pa naman ako. Pwede ako mag-draft dun sa pagitan ng mga grid lines. Diba? But, once na in-on ko yung snap mode, ayan, tingnan nyo yung nangyayari ngayon. So, pwede nyo subukan dyan sa mga devices ninyo. Ayan, tingnan nyo yung nangyayari. So, nag-i-snap lang siya dun sa mga intersections ng grid lines, di ba? Now, in this manner, pwede na ako mag-draft ng 10 by 10 na square. Ayan. So, kung hindi kayo gumamit ng C4 close, just press escape to terminate the command. Ayan na yung 10 by 10 square ko. Now, kung hindi nyo na-experience yung na-experience ko ngayon, halimbawa, L, enter. Ayan, hindi nyo na-experience yung ganyang movement. Check nyo, baka hindi kayo naka-grid snap dito sa may arrow down. Ayan. Baka naka-polar snap kayo. Paki-check nyo lang kailangan grid snap. And then, try to draw the 50 by 50 square. Ayan. By the way, yung distance niyan ay 10. So, 10, 20, 30, 40, 50. Bawat, bawat galaw niya. Naka by 10. So, C4 close. Gagamit na ako ng C4 close. Nang sa ganon, terminated yung command. Okay. So, okay na tayo sa default settings ng F7 and F9. Now, how about, ipapan ko lang kaliwa. How about, magda-draft tayo in between. So, zoom in ko lang Roll forward. Pan. Ayun nakapag-draft ako sa pagitan ng point na to. Or ng intersection na to. At saka ito. Ayun nakapag-draft ako sa gitna. Pero kung susubukan ko, L, enter. Ayan.
Kung susubukan ko, halimbawa, mag-start ako dito sa same point. Ayan, click. Ayan, hindi ko kaya mag-draft. Tama ba? Ayan, no? Hindi ko siya kayang gayahin sa ngayon. So, I'll press escape. At hindi tayo matatapos. Ang gagawin natin ngayon is, imo-modify natin yung default settings niya. Tama ba? Okay. So, ang mababasa nyo dyan, yung grid spacing equal sa 5, snap spacing equal dapat sa 5, at saka yung major line every 5. So, lahat yan dapat nakaset doon sa ating tinatawag na snap settings or drafting settings. So, ito yon. One way to access snap settings ay by this icon. Ayun, snap settings. Click nyo lang. Mapupunta kayo sa drafting settings dialog box. At yung pangalawa, i-close ko lang to ha. At yung pangalawa is by typing DS. Ayan, tingin na lang dito sa command line DS. Ayan, drafting settings. Or temporarily, i-on ko yung aking F12 para nang sa ganun, nakikita nyo yung tinatype ko. DS. Ayan, drafting settings. Yon. At ang sabi dyan, grid spacing daw. Ayan, snap and grid tab, dapat nandun kayo ha. Tapos, snap spacing, dapat daw nakaset sa 5. And nakaset ngayon yan sa 10. So, i-highlight nyo and then type 5. Press tab. Bakit sir nabago yung snap-wise spacing? Because, nakacheck yung equal x and y spacing. O, ano pa yung babaguhin? O, punta tayo dito sa grid spacing. Nakaset yan sa 10. Gagawin din nating 5. So, type 5. Press tab. At ganun din. Grid-wise spacing. Parehas din yan. 5. Yung major line every 5. Okay na tayo doon. So, more or less, dapat ganyan yung nakikita nyo sa inyong screen. Diba? Kung meron kayong personal device na gamit ngayon. And then, click OK. And then, you start drawing the geometry. At masusundan nyo na yan. Okay, gaya nito. If I start my line command, L, enter. And then, sa snap point, ito, starting point, node. O, yun. Pwede na ako mag-draft. I-off ko lang yung F12 para hindi nakakasagabal. So, pwede na ako mag-draft, di ba? O, click ko dito. Doon. Tapos, doon. Yan. Tuloy-tuloy lang. Tapos doon. Yun. Click. 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 1, 2, 3, click. Then, click. 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 And then, C for close. Ayan. Halos, ano ba? Identical ba? Mukhang identical naman. Okay. Now, yun yung gamit ng ano natin ha. Adjusting the grid and snap spacing at saka yung kung iseset natin yung ating major line every 5. Kung napapansin nyo, meron tayong thick lines at saka thin lines. Every 5 spaces ay ka. So, ito yung thick lines natin. Ito. Tsaka itong nakikita nyo. O, dito na lang sa gawin na to. Meron tayong thick lines. Yan. Tsaka ito. Tsaka yon. O kaya yung horizontal. Ito. Tsaka yon. Every 5 spaces. 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung ibig sabihin ng major line. So, lahat ng major line, 5 spaces yung pagitan. Okay? So, pan ko lang. And then, zoom out ng kaunti. Oy, sumobra. O, ayan. Okay na tayo dyan. So, press escape para make sure walang active command. And, gagamit naman tayo this time ng polar snap. Tapos, may mga ilang settings tayong i-set. So, polar snap, polar spacing is 20, polar tracking on. I-on ko na yung polar tracking ko ha. Ayun, F10. Tapos, sa polar snap, eto yon. Click nyo dito sa may status bar.
Ayun, polar snap. Nakita? O, click nyo yun. Tapos yung polar spacing, ma-access nyo yun sa DS. So, DS, enter. Naka-off yung aking F12 eh. Dito yun sa, ayun, pwede din dito yung polar snap, sa snap type. Ayun, grid snap, polar snap. Okay, make sure ganito yung nakikita nyo sa screen nyo. Polar snap, and then, dito sa polar spacing, ang sabi, iset nyo daw sa 20. Kung may ibang number na nakalagay dyan, baguhin nyo na, gawin yung 20. And then, click OK. Ayun. Now, let us create the following polygons. We have the octagon and dodecagon. Okay ba? Sige, unahin natin yung octagon ha. Okay, review. Polar snap, dapat. Polar snap. Polar spacing, 20. Nakasiset lang natin kanina. At saka polar tracking on. Ayun, F10. Okay. So, ang gagawin natin ay yung 45 degree increment. Iseset natin dito sa polar tracking. Ayun, 45 degrees. Diba? Mamaya, 30 degrees. Iseset natin yon. Ito yung tinatawag na exterior angle ng regular polygon, 45 degrees. So, makukuha nyo yan by the formula 360 divided by the number of sides. Or, in this case, 360 divided by 8. So, yan yung exterior angle. Okay. Now, gagamit lang ako ng line command. L, enter. Mag-start ako dito. Click. And then, pansinin nyo dun sa tooltip. Ang nakalagay, polar 20 units, angle 0. Now, hindi kayo makakita ng number dyan na 21, 22, 23, 24. So, from 0, 20 ka agad. Diba? Napansin nyo? Kasi yun yung isinet natin dito sa polar spacing, 20. So, ibig sabihin nun, ang 20, madadagdagan lang yan ng another 20. Magiging 40, 60, 80. Kaya naman, pag minove ko yan pakanan, ayun, magiging 40 yan. Diba? At yung 20 na yan, yan yung sukat ng bawat side ng polygons natin. Which is, hindi tayo mamamali. Tama? O, i-move nyo na dito. Pag nakita nyo na yung polar 20 angle 0, pwede na kayo mag-click. Click. Ayun. Tapos, pag nakita nyo yung polar tracking vector na 45, at nakita nyo yung polar 20 angle 45, pwede na ulit kayo mag-click. Click. Sunod-sunod lang. Polar 2090, click. Polar 20-135, click. Polar 20-180, click. Polar 20-225, click. Polar 20-270, click. And then C for close. Ayan. So, yan na yung octagon natin. Now, try natin gawin yung dodecagon. Okay? Now, kung maalala nyo sa manual drafting, napakahirap gawin ng regular polygons. Especially, yung mga odd number of sides, di ba? Pentagon, heptagon, nonagon, undecagon, di ba? Mahirap gawin yun pag odd number yung sides niya. Okay, anyway, let's proceed. L, enter. Dito ulit ako magsisimula. Node. 20, 0. Click. Nakalimutan ko palang baguhin yung angle to 30 degrees. Okay, no problem. Baba ka lang dito sa status bar and then change to 30 degree increment. So, ayan, 30. Click. 20, angle 30, click. 20, angle, pan ko lang ha. 20, angle 60, click. 20, angle 90, click. 20, angle 120, click. Baba ko lang ng konti. 20, angle 150, click. 20, angle 180, click. 20, angle 210, click. 20, angle 240, click. 20, angle 270, click. And 20, angle 300, click. C for close. Ayan.
So, how was your experience using Polar Snap and drafting polygons? Di hamak na mas madali kaysa sa manual drafting, di ba? Okay. So, proceed na tayo dun sa next part ng ating draw or create object commands. Zoom out ko lang ha. And then, proceed na tayo dito sa circle. Okay, circle command. So, meron tayong iba't ibang ways to draw circle. Merong nakabase sa radius or nakabase sa diameter. Tulad ng ating next example dito. Yan. So, zoom and pan. So, ayan. Ang nakalagay, circle of radius 5 mm at saka 6 mm. Okay. So, ang una natin gagawin is, let us locate the circle command. Ang circle command natin nandun sa home tab ng ribbon, draw panel, ayun. So, by default, ang option niya is center radius. Itong nababasa niyo dito sa baba, center radius. Now, if you click the circle drop down, meron diyang 6 ways on how to create circles. So, being the default is center radius, yun yung una natin gagamitin. So, click nyo lang. And then, you are now prompted to specify center point. On ko lang yung aking F12. Ayan. Specify center point ng circle. So, dito kayo magda-draft. Kokopyahin nyo itong dalawang circle dito. So, click kayo ng random point or arbitrary point. Click. Diba? Ayun. Okay. So, ngayon, itatype nyo 5 para sa radius kasi hinihinga kayo ng radius ngayon. Specify radius of circle. So, type 5, enter. So, yan na yung first circle ninyo of radius 5. Now, if you press enter to repeat the circle command and click another arbitrary point, diba? I-type nyo naman ngayon 6, enter. O, yan na ngayon yung second circle ninyo of radius 6 mm. So, ganon. Yung ating default option ng paggawa ng circle. Sa manual drafting, paano kayo gumawa ng circle? Diba? It's either gumamit kayo ng template na or stencil na, tama ba? Yung babakatin yung circle. Or yung compass. Tama, no? O, yun. Dito sa AutoCAD, as many as 2 clicks lang, meron na kayong circle. Okay, so ipapan ko lang sa kaliwa and then let's now proceed to center diameter option. Okay. Pagka center diameter, imbes na radius, diameter yung itatype ninyo. Now, pag nakakita kayo ng ganitong symbol, this means diameter. Okay, maraming namamali sa sa paggawa ng circle kasi ang akala nila radius is 20 or radius is 16. Pero diameter pala 'yon. Lalaki yung circle nyo ng twice doon sa kanyang radius or diameter. So, paki-take note lang 'yon ha. Pagka nakakita kayo ng ganitong symbol, that means diameter. Okay? Kaya dito sa home tab ng ribbon, circle drop down, click center diameter. And then arbitrary point. 'Di ba? Specify center point. Click. And then tingnan niyo yung measurement din nung dynamic input natin. 'Di ba? So ang itatype niyo ngayon dito ay 1.6, enter. And then, press enter to repeat circle. Diba? And then, another arbitrary point. Click. Diba? Eh sir, bakit naman bumalik sa center radius? Ayan o, nakikita ko sir sa measurement niya. Yes, tama yon. Pagka nag-press enter ka to repeat circle command, babalik ka dun sa center radius.
Eh sir, paano magagawang center diameter yan? Pupunta ka ngayon dito sa command line. So, iselect mo yung diameter or simply type D and then press enter. Ayan. So, ayan na. Problem solved. Center diameter ka na. Then, type 20. Enter. Sir, pwede bang i-type ko na lang kalahati ng diameter? Yes, po pwede yon kung nasa center radius ka. So, kung nasa center radius ka, itatype mo lang 10 para dyan sa second natin, circle. Okay, dito naman, 8. Okay, may question ba? Or clarification? Mag-chat lang kayo. And then, ang susunod natin ay itong 2 point with the help of object snap or F3. So, tingnan natin ha. Okay. So, dito muna tayo sa 2 point. Or, tingnan natin kung ano yung nasa list. Oh, yan. Tama. 2 point. So, 2 point muna tayo. 2 point it is. Sa center ko lang ha. Ayan. Zoom and pan. Sa 2 point, ang gagawin nyo lang, magkiklik lang kayo ng 2 points doon sa dadaanan ng circle. Ang 2 points na yon, literally the end point ng diameter ng circle. Okay, so ipapakita ko ha. I-complete natin yung geometry na nakikita nyo dito sa kaliwa using the objects na nandito sa kanan. Okay, using 2 point at saka at the same time object snap or F3. So, i-on natin yung F3. Ayan, naka-on yung F3. But, ang kailangan natin dito ay endpoint, object snap. Sige, i-click nyo yung drop down ng F3. Tapos, i-check nyo yung endpoint. Ayan. And then, click outside to collapse. At tsaka ngayon kayo mag-command ng circle. 2 point option. So, circle. Pwede din naman, i-on ko yung aking dynamic input. And then, itatype ko yung C. Enter. Tapos, pipiliin ko dito sa command line yung 2P. That is the shortcut for 2 point. 2P. Click nyo, o kaya type nyo 2P. And then, click nyo yung first endpoint. Second endpoint. Tapos na. I-repeat nyo using this section at saka this section. Okay, press enter. Select 2P. Endpoint. Endpoint. Tama? So, kung nakakasagabal yung snap mode, i-off nyo muna. Ayan, tulad nyan. And then, press enter to repeat circle. 3P. 2P pala, sorry. Wala pa tayo sa 3 point. Endpoint. Endpoint. So, tapos na. Okay? So, ganun lang. 2 point. Next. Doon sa ating list ay 3 point. So, hanapin natin yung example natin for 3 point. Ayun. So, pan and zoom in, zoom out, then center. Now, pagdating dito sa 3 point, press enter to repeat circle or yan, tama. And then choose 3P. Pagka medyo keyboard keyboard warrior kayo, mahilig kayong magta-type. Pagka hindi naman, select nyo dito sa may circle drop down, yung 3 point. Ngayon, yung lahat nung naka-red, gagawin natin using objects dito sa baba. So, click natin yung bawat endpoint ng triangle. 1, 2, 3. Okay? Next, press enter to repeat command. 3P. Click natin yung tatlo lang sa endpoint ng square. 1, 2, 3. Tapos na. Dito, click natin yung endpoint ng dalawang or tatlong endpoint ng line segments. Press enter. 3P.
1, 2, 3. Tapos. Okay? Ang susunod natin sa 3-point, tangent radius. Okay. So, ito ba yan? Hindi pa yan. Zoom out. Dito tayo sa tangent radius. Ayan. Okay. So, application ng tangent radius ay ganito. Sa mga design subjects ninyo sa higher year, makakita kayo ng ganito. Ito yung tinatawag na cross-section ng pwedeng beam, pwedeng column, tapos may mga arrangement sila ng bakal or rebar. Cross-section ng mga bakal. Ang representation niyan. So, kung magda-draft kayo ng 40 mm na cross-section ng bakal on top of these two circles, dapat ganyan lang nakadikit. Hindi siya nag-overlap or hindi din naman nakalutang. 'Di ba? Kasi weird 'yon pag dating doon sa sa design. So dapat nakaganyan, nakadikit sa dalawang object. So tangent siya dito at saka doon. Ibig sabihin, gagamit ka ng tangent radius. Okay, ready na? C, enter. At ang shortcut nun ay letter T lang. Tan radius. So, if I type T, enter, meron kang option ngayon to choose point of tangency. So, ito yung first point of tangency mo, deferred tangent. Pag nakita nyo na yung tooltip na yan, pwede na kayo mag-click. And, second point, dito, deferred tangent uli, pwede na kayo mag-click. Now, tatanungin kayo ng radius. So, kung ang sagot nyo, kung ano yung radius ng circle is, kung ang sagot nyo ay 40, mali yun. Because, may diameter symbol siya. So, ang itatype nyo dyan, 20 lang dapat. Kasi, diameter 40 o kalahati nun, 20. So, 20, enter. Tapos. Now, ito din. Paano natin ida-draft yung circle na to dito sa dalawang line segments na nakadikit, vertical and horizontal? May ma-encounter kayong ganyan sa mga problems ninyo sa higher year. Okay? So, C for circle, T for tangent radius, T enter. Select ko yung deferred tangent dito at saka deferred tangent dito. And then, I will type what? Kalahati ng 50. 25. Yes, that's correct. 25. Enter. Okay, tapos na tayo dun sa circle using tangent radius. Ngayon, punta naman tayo dun sa last part ng circle natin. Tangent. Okay. So, dito, if you type C for circle, wala kang makikitang tangent dito sa sub-options. Unfortunately, wala. Kaya hindi mo siya magagamit if you type C for circle. Ang option mo lang, ay press escape, is to access circle drop down dito sa may home tab, draw panel, and then choose tangent. Okay. As the name implies, or the name suggests, kailangan tangent ka sa tatlong object. Ito yung first object mo, click. Ito yung second object mo, click. At ito yung third object mo, click. Ano yung napansin nyo? Sir, meron na pong circle. Yes, that's correct. Nag-specify ba kayo ng radius? Di ba? Hindi. Kasi, yung circle na makikreate nyo dyan ay unique. Diba? Kailangan masatisfy niya yung point of tangency dito, point of tangency doon, at saka dito. So, hindi nyo na kailangan mag-specify ng radius. Si AutoCAD na yung gagawa ng circle na satisfying the 3 points of tangency. Parang ganito lang yon. Yung tatlong sides ng triangle na yan, dapat
matouch nung circle na gagawin nyo. So, meaning to say, dapat unique yung diameter or radius ng circle na yon. Okay, gamitin uli natin yung tangent, tangent, tangent. So, first, click. Second, click. Third, click. O, ganun. Diba? Unique yung circle na makikreate nyo dyan. Okay, let's proceed. Okay na tayo sa circles. Now, let's move on to arc. So, ito lang siya. Katabi lang siya nung circle. Sa arc natin, meron tayong if we click the drop down, meron tayong I think 11, ayun, 11 ways to create arc. Pero some of the frequently used option, yun lang yung i-discuss ko. So, I won't discuss all of 11 options. Okay? So, ang unang-una dito guys sa arc is 3-point. So, we're trying to create the geometry na nandito sa kanan using the points na nandito sa, or nasa kaliwa pala, sorry, using the object and points na nandito sa kanan. Okay, zoom in ko lang and then pan. So, 3-point. So, naka-on naman yung ating object snap at saka yung node. Walang problema, makakapag-snap tayo dun sa mga points. Okay, click the arc, drop down, choose 3-point. Yun yung default So, click nyo yung node. So, 1, 2, 3. Terminated yung command. Now, click nyo uli yung arc or you can type A for arc. Enter. Specify start point of arc. 3-point yan by default. So, 4, 5, 6. So, tapos na yung ating object, di ba? And then, yung next natin. Start, center, end. 1, 2, 3. So, gawin natin sa drop down. Start, center, end. Ayun. Pangalawang option. Start, center, end. Click natin yung points 1, 2, 3. So, I'll press escape muna pala. Sorry. So, dapat delete natin. Hindi pala naka-delete. Okay. Start, center, end. Points 1, 2, and 3. Diba? Ay, sorry. Ito pala, nagkabaliktad pala. So, I'll just undo. Control Z. Ayan. Ito pala gagayahin natin, yung nasa kanan. So, ito din yung dapat i-delete natin. Kasi yan yung may mga points. Okay, delete. And then, points 1, 2, 3. So, ayan. Start, center, end. Then, center, start, end. 4, 5, 6. Center, start, end. Tama ba? Ito. Center, start, end. 4, 5, 6. So, ayan na. And then, sunod natin. So, delete natin tong, o kahit hindi na natin delete, patungan na lang natin. Center, start, angle. Center, start, angle. So, click nyo daw yung 7. 7. Click nyo yung 8. Tama? And then, specify kayo ng 90 degrees. So, kung may dynamic input kayo, just type 90, enter. Ayun. So, na-create nyo na tong arc na to. Ayan, na-create nyo na yan. So, I'll press escape. And then, start and direction. Start and direction. Ito. Click nyo yung 9, 10, 11. So, 9, 10, 11. O, na-create nyo itong arc na to. Tama? Press escape. And, yun lang muna. Para sa arc. So, I just discussed 5 options pagdating sa creation of arc.
So, pwede kayong mamili dun sa mga 11 options na nandun sa ribbon natin. Available options. Pero, I just discuss only 5. Yung mga madalas na ginagamit. Okay. Last part dito sa ating draw object commands is itong rectangle. Okay. So, iso-zoom out or zoom in ko dito sa first part ng rectangle, yung default. Yan. Lakihan ko ng konti And then, region para medyo lumiit ng konti yung mga point object. Now, ang rectangle natin, makikita natin sa draw panel ng home tab. Ayun. Baka ma-miss out nyo kasi maliit lang yung icon niya. Or, kung ayaw nyo namang i-click, pwede kayo mag-type ng REC para sa rectangle. And then press enter. Now, by default, magkiklik lang kayo ng 2 points. 1, 2. Diba? Pwede nyo i-off yung F12 if you want. Pero pagka nag-type pala ako ng command, hindi nyo makikita. So, okay lang. On-off yung F12. So, yan yung default. Ayan. And, pagdating natin dito sa sub-options ng rectangle, meron tayong tinatawag na first point option at saka second point or other point option. So, etong isusunod natin ay first point option. Ano-ano yun, sir? So, if I press enter to repeat rectangle, ito yung mga first point option nyo. Andyan yung chamfer, andyan yung elevation, andyan yung fillet, andyan yung thickness, andyan yung width. Pero ang i-access lang natin dito guys ay yung chamfer, yung fillet, at saka width. Kasi yung elevation and thickness for 3D yun eh. Okay? So, unahin natin yung chamfer. So, nakalagay dyan chamfer. Click natin to or type C for chamfer. Enter. And then, iset natin yung distance 1 and 2 sa 10 at saka 5. So, tatanungin kayo dyan sa dynamic input. Specify first chamfer distance for rectangles. Type 10. Enter. Second chamfer distance. Ina-assume niya na parehas lang. Kaya magsasuggest siya ng 10. Pero ang gusto natin ay 5. Enter. And then click points 1 and 2. O, yun. Tama. So, ganun ang chamfer option dito sa rectangle command. Nagke-create siya ng beveled corners. Okay? O, dito naman tayo sa susunod. Fillet option. Press enter to repeat rectangle and then choose fillet dun sa sub-options or you can type F, enter. Ngayon, tatanungin kayo ng fillet radius. Ang nakalagay dyan is 10. From, saan ang galing yung 10, sir? Doon sa may previous value natin na tinype kanina, 10 at saka 5. So, ina-assume ni AutoCAD na ganun pa rin yung gagamitin nating value. So, pag sumakto yung suggestion niya, no need to type 10. Just press enter. And then, click points 1 and 2. Oh, yan. Diba? And then, so width. Press enter to repeat rectangle. And then, choose width or type W. Enter. And then, para sa width, specify line width of rectangles, type 3. Enter. And then, click points 1 and 2. O, yun na. So, yun yung first point options natin pagdating sa rectangle. Now, as an exercise, paano babalik sir dito sa original rectangle? Yung boring na rectangle na yan. Walang width, walang fillet, walang chamfer. Kasi, from now on, halimbawa, sinelect mo to, dinelete mo, hit delete sa keyboard, tapos nag-create ka uli ng rectangle from points 1 and 2. Hindi mo na makikreate ito.
Diba? Hindi mo na makikreate yan. Ngayon, as an exercise, paano kayo babalik dito? Okay, pwede nyo i-pause yung video para you figure it out on your own. Pero ito yung solution. So, I'll delete this one. I'll type REC, enter. Isa-set ko yung width, W, back to 0, enter. At isa-set ko yung fillet radius, F, enter, sa 0 din. And then, tsaka ako magda-draft from point 1 to point 2. So, ganon. Back to default yung gagawin nyo. Ayan o. Back to default. Okay? So, ang susunod natin ay yung other corner point options ng rectangle. Andyan yung area, dimensions, and rotation. Okay? So, dito muna tayo sa area. So, lahat ng rectangles na nakikita nyo dito sa area, meron silang pare-parehas na area. Pero iba-iba sila ng dimensions or orientation. Etong isa, yung first natin, may length na 50. Etong pangalawa, may length na 30. At yung pangatlo, may length na 60. Pero, ang area nila pare-parehas. So, let's try to create these three rectangles with the same area. So, ang gagawin lang natin ganito. Type REC, enter. Pag nag-specify ka ng first corner point, medyo tapatan nyo lang to. Ayan. Okay, gumamit kayo ng grid snap. Ayan. Grid snap. Para lang naman sa first point. Ayan, grid. O, click. Tapos, tsaka nyo i-off. Ayan. Pagka-click nyo ng first point, ayun yung area. Ayun yung dimension. Ayun yung rotation. So, choose area. Yan. Enter area of rectangle in current units. I-enter nyo ngayon 1,500. 1,500. Enter. Now, gusto nyo bang i-calculate yung area based sa length or based sa width? So, unahin natin yung default. Length. Press enter. Tapos, i-enter nyo ngayon yung length na 50. Ayun, nakalagay dito. So, 50. Enter. O, meron na kayong same rectangle gaya nito. Diba? Same length, same width. O, ngayon, gawin nyo yung subukan nyo gawin yung natitirang dalawa. So, pwede nyo i-pause yung video or pagkatapos, tuloy nyo na. Ito yung solution. REC, enter. On ko ulit yung snap. Click. Tapos, off ko ulit. And then, area. Same area, 1,500 units. Enter lang. Base naman sa width. Diba? Ayan, width. Click nyo yung width. And then, enter width. Ang width natin ay 50. Diba? Enter. O, yun yung kinalabasan. Ayan, no? Pareha sila. Okay, another option. Itong nasa baba, last. Press enter to repeat rectangle. On ko yung snap mode. Snap ako dito. Off ko ulit. Click ko yung area. Press enter, same area. Kayo na mamili kung base sa length or base sa width. So, pwedeng based on length. Press enter. And then, tsaka ako itatype yung 60. Enter. So, ayan yung rectangle mo ngayon. Okay? So, ang area natin, pare-parehas, pero tatanungin ka ni AutoCAD kung saan mo gustong ibase yung area ng rectangle mo. Sa length ba or sa width? So, ganun lang. And then, pangalawa, itong dimensions. Now, I want you to create 4 rectangles with same starting point. Ito. Nag-start lang lahat yan sa 1. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, ganito yung gagawin nyo. Press or type REC. Enter. Siyempre, first point muna. Click.
and then dimensions. So, ang dimensions niyan guys, by the way, ay makikita nyo naman dito, ayan no, 50 by 30, di ba? So, ang una nyo laging iisipin, pagka length, that is always along x-axis. Tama ba? Kita nyo to. Ang length ay 50. Ang length ay 30. Ang length ay 60. So, lahat sila nasa x-axis. So, dito guys, ang itatype ninyo, 50. Enter. Tapos, yung width niya is 30. Enter. Yun naman ay vertical lagi, yung width. Enter. Okay. Ngayon, ang gagawin nyo, hindi pa tapos yung command, hindi pa terminated. So, ang gagawin nyo is, saan nyo ba siya ipupwesto? Sa first quadrant, second, third, fourth. So, i-rotate nyo yan. Ayan o, rotate. And then, kung rectangle 1, click nyo na dyan. Tapos, gawin nyo yung 2, 3, and 4. Same way. Node or endpoint. Tapos, dimensions. Enter, enter. Para sa 50-30. Click. Enter. First point. D for dimensions. Para maiba naman. Enter, enter. Click. And then last. Enter. Endpoint. D for dimensions. Enter, enter. And then click. So, ayan. Tapos na yung 4 na rectangles. Now, for our last sub-option sa other corner point, we have the rotation. Paano i-rotate yung rectangle? Halimbawa, rotate nyo ng 45 degrees. So, ganito lang. REC, enter. Click nyo muna, first corner point. And then, choose rotation. Yan. So, ang specify nyo ngayon ay yung angle. So, specify rotation angle like 45, enter. So, ngayon, paano nyo idadraft yung 50 by 30 rectangle? Pwede kayong gumamit ng dimension, ito, dimension, or pwede kayong gumamit ng F12 tulad nung nakikita nyo sa screen. So, pwede ako mag-type ng 50, tab, 30, enter. O yan, using dynamic input. So, ganun kasimple. At, ito yung conclusion natin para dito sa create and draw object commands. Now, sa next video, zoom extends ko lang to ha. Yung zoom extends guys ay double click nyo yung middle mouse button. Ayan, double click the middle mouse button. That is the zoom extends. O kaya, pwede kayong gumamit ng keyboard, Z para sa zoom, enter, and then E enter. Ayun, para sa extends. Ayun o. Z enter, E enter. Ayan, zoom extends. Hindi na nakita, no? Zoom out ko. Z enter, E enter. Ayan, zoom extends. O kaya, zoom in ko, double click the middle mouse button. Okay, so zoom extends. And, next video, modify or edit object commands. Okay, see you on my next video.